Today, I would be speaking about becoming great. Okay, becoming great. The world has its own standard of becoming and to become great. Para ikaw ay maging dakila sa mundong ito, dapat influencer ka at kilala ka. Dapat mayaman ka at matalino ka. Dapat bayani ka at matagumpay sa larangan ng iyong propesyon. Dapat ay mula ka sa angkan ng mga kilalang big shot sa lipunan. Dapat gumawa ka ng mga bagay-bagay na di makakalimutan ng mga tao, whether good or bad. And this is the standard of the world. Para makilala ka, do something good. Sa isip nga nila do something, whether bad or good, you will be criticized anyway. Kaya para sa kanila, sige, gawin ko na kung anong magustuhan ko. Kung ako ay kilalanin, okay yun. Kung hindi naman, at least nila ako makalimutan na ako ay naging isang araw siraulo. Parang ganun yung kanilang kaisipan. But, sa kabilang banda ng buhay, marami rin mga disciples that time, dahil ang issue sa panahon ni Kristo ay ang pagiging greatness. To the point na maraming mga disciples that time that they wanted to become great, pero nagtatanong sila kay Jesus, papaano? In Matthew chapter 18, verses 1 to 6, ito ang wika. At the same time, came the disciples unto Jesus, saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? Then Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them, and said, verily I say unto you, except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. And verse 5, and whoso shall receive one such little child in my name, receiveth me. Last verse, but whoso shall offend one of these little ones, which believe in me, it were better for him that a millstone were hung about his neck, and that he were drawn into the depths of the sea. And in Matthew 20, verses 26 to 28, ang sabi niya, but among you, it will be different. Whosoever wants to be a leader among you must be your servant. And whoever wants to be first among you must be your slave. For even the Son of Man came not to be served, but to save others and to give his life for a ransom of many. You see, yung pakay ni Kristo, okay, why Jesus became the greatest, ang sabi niya, I came not to be served, but to serve. And to give life for the ransom of many, para sa katubusan ng marami. At mismo ang Biblia nagsasabi that if you want to be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. So Jesus, may mga conditions siya for a person to become great. Kasi even his disciples were asking him, Lord, sino ba ang great o greatest doon sa iyong kaharian? Can I be one of those? You see, sa panahon ni Kristo, dahil issue ang tinatawag na pagiging great, there was a couple by the name of Mr. and Mrs. Zebedee, at meron silang dalawang anak na si John at saka si John and si James o Santiago. So, itong mother na to, one day he invited Jesus to be in their house or in their home. At isang araw, nung pinakain si Jesus, ang gusto niya, Lord, can my two sons be in your right hand and the other one ay sa iyong kaliwang kamay? So parang ito yung kanang kamay mo at yung isa naman, supporter mo, parang ganon. Pero sabi ni Jesus, it's not me who decide. Kailangan batahin nila yung mga bagay ng pagiging isang disciple. Yung simula, sinabi ni Jesus, nagkaroon ng chismis. Ha? Nagkaroon ng chismisan sa mga disciples.
Nung nagkaroon ng tsismisan, may naisulat na kanta na tama na ang tsismisan, sabing ganon. Kumanta siya, stop spreading the news. Saan na isulat nyon? Sa New York. So itong mga disciples na to ay talagang medyo meron ding disgusto sa isa't isa. But si Jesus, binahali niya ang mga sungay nila mula sa paging taas hanggang sa lumiko. Na magturuhan man sila, hindi sila nagkakasakitan. So, servant means doulos or diakonos, means tagapaglingkod. Ibig sabihin, di siya katulong, di siya alipin o utusan, tagapaglingkod. Kaya ang sabi ng Lord, if you want to be great in God's kingdom, learn to be a servant, not to be a slave. Maging tagapaglingkod ka. Sa mundo, pag ikaw yung manager, ikaw ay paglilingkuran. Sa larangan ng espiritual, pag nasa taas ka, ikaw ang maglingkod, magpakumbaba ka. So now, how to become great? First, have a servant spirit. Have a servant spirit. You must have the spirit of a servant. So servant possesses a humble spirit. Kasi si Kristo, ganun siya. I came not to be served, but I came to serve. Not only for you, but even unto others. To give life for them as a ransom, for the ransom of many. Para sa ikatutubos ng lahat, kailangan kong paglingkuran kayo. And there was a time, Jesus showed it sa pamamagitan ng paghuhugas ng mga paa ng mga disciple. Noon, ginawa ng mga kababaihan dito, tinitignan ko kung anong ginagawa. Akala ko naghuhugas ng paa. Yung pala, minamanicure yung paa. Minamanicure yung paa. Then one time, ginawa po namin yung paghuhugas ng paa. Yung iba, ayaw po ibigay yung paa. Kasi ang sabi niya, pas, yung paa ko po, luya na yan luya. Pero kailangan, you see, even in the days of the Lord Jesus Christ, some of the disciples doesn't want to give their feet to be washed by the Lord Jesus Christ. Kasi parang nahihiya sila o parang di ko alam kung anong dahilan, but Jesus spoke. So kung ayaw nyo, you can never be a part of the kingdom. And then ang sabi ni Peter, kung yun pala, Lord, ang dahilan, wag lang pa ako, paliguan mo na ako. Extreme, di ba? Extreme si Peter, paliguan mo na ako. So, servant spirit, mayroong keen mind and a contrite heart. Maayos na kaisipan at ganun din maayos na puso. Pag servant ka sa Panginoon, dapat maayos ang ating isip. Hindi tayo maglilingkod for something na may kapalit. Kapag naglingkod tayo, dapat masaya ang ating puso. Why? Because yan po ang prerequisite and prerogative to become great in God's kingdom. Sabi niya, if you wanna be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. Learn to be a servant of all. Inuulit niya. Kasi ang mga salitang inuulit, napakahalaga. And God is reminding us, you want to be great? As one of those great in the kingdom of heaven, learn to be a servant of all. Amen. Paglingkuran natin ang isa't isa. Sa mga estudyante, maglingkod kayo sa magulang ninyo. Nay, tay, wala pa akong maibibigay sa inyo. Pero ang kamay na ito, ang aking iaalay, na simula ngayon, paglilingkuran ko kayo sa pamamagitan ng paghuhugas ng plato. Sa pagliligpit ko ng aking higaan. Sa paglilinis ko sa loob ng tahanan at maging sa bakuran.
paglilingkod sa magulang. Di ba? At kapag ganun ka, ang magulang mo, ibibida ka sa iba. Alam mo yung anak ko? Di ba? Hindi minsan natin napapakinggan. Pero bidang-bida ka o great ka in the minds, in the hearts of your parents. Amen. Pero kapag meron na ako at nakatapos na ako ng pag-aaral, ang kamay na ito ang maglilingkod sa inyo pagdating ng panahon. Kung nung bata ako, inaakay niyo ako, pagtanda nyo, kayo rin naman ang aakayin ko. Paglilingkod. And that is the servant spirit. And a servant spirit is willing to learn from his master. Marunong makinig doon po sa kanyang master. Because no one is greater than their master. No student is greater than his teacher. Kahit lumaki pa, di ba, ang asset mo doon sa nagturo sa iyo. But remember, ikaw ay product nila. Kaya ka naging ganyan because they have been a part and they contributed a lot sa pagtatagumpay mo sa buhay. Kaya don't look down on people who formed you to become like that. Amen. So, and willing to obey and follow orders. For God so loved the world that He gave. Sa ibang translation, that He sent His Son, Jesus Christ. And the Lord Jesus Christ was so willing and obedient even to death, following heaven's order. Mayroong ruling na ibinigay ang Ama. Sinunod niya ito hanggang sa kamatayan because Jesus is a servant. In the book of Matthew, Jesus was presented as king. In the book of Mark, Jesus was presented as servant. And He served God. Kahit dumating niya yung panahon na talagang sa flesh, hirap siya. Kaya ang sabi niya, I pray, Father, that let this cup pass away from me. When He was praying into the garden of Gethsemane, nag-pray siya. But then, hindi nag-period doon ang talata. Parang nagkamalang siya. At ang sabi, not my will be done, but your will be done. That's why ang Bible ang sabing ganon, dinala siya hanggang doon sa katayan, walang imik, at ang tanging layunin lang niya, Lord, forgive these people. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. As a servant of God, let us humble ourselves in front of God, in front ng ating mga kapatiran sa Panginoon. There was a time sa isang fellowship na ito, merong isang matanda at the age of 80. At ang sabi niya, sa edad na siya ay 80, naglingkod sa Panginoon. And because na siya ay naglingkod sa Panginoon, one day, the pastor ay parang pinuri siya. Na ang mamang ito ay matagal na sa simbahan, sa edad pa lamang ng young people siya, nandito na siya, at nagpatuloy sa Panginoon. At ngayon, binibigyan ko siya ng award. Binigyan siya ng award, certificate. At nakasulat doon, most humble person. Kinuha niya ang kanyang certificate at ang sabi niya, mga kapatid, di ba kita niyo humble ako? Yun bang spirit ng humility? Pinapakita niya. Okay. So, and the second one, have a childlike character. Have a childlike character. In 1 Corinthians 13 verse 11 says, sabi ni Paul, when I was a child, I used to speak like a child, think like a child, reason like a child. When I became a man, I did away with childish things. Childlike, have a childlike character, and having not a childish ways. Yung iba, kinontextualize nila ang talata. Sabi nila, when I was a child, I am immature. When I grow up, I became premature. Di ba? Kung kailan tumanda, saka nagwala. Nung baby Christian sa okay ang espiritu, nagsimula sa espiritu, abay nung nagkaedad sa espiritual na buhay, bumagsak sa laman, isip niya, ligtas naman ako. So sabi ni Paul, when I was a child, tinignan ko sa Google,
Iba-ibang kaisipan ng mga tao patungkol sa edad. Yung isa, ang sabi niya, 0 to 1 years old baby. Sa iba naman, sabi niya, 0 to 1 year old. Sabi niya, infant. Pagdating sa ganitong edad, ay 2 to 7, toddler. May mga ganun silang mga ano. So inisip ko, ano ba ang edad ng isang child? Sa akin lang opinion, mga 2, mga magsimula sa 2. Okay, 2 pataas hanggang 7 siguro, child. Yung mga wala pang kakayanan na mag-decide sa kanilang buhay. So para sa akin lang yon. So si Pablo, ang sabi niya, nung bata ako, nag-iisip ako bata. Nagsasalita ako tulad ng isang bata. Nagre-reason out ako tulad ng isang bata. Pero nung ako ay lumaki na, iniwan ko na ang ganong kaisipan. In the Bible school, minsan nagkaroon ng hindi naman debate, pero nag-isip-isip. Si Kristo ba, nung nasa lupa, nakaranas din ba siya ng karnasang ng tao? Sabi niya, yes. Because sabi ng Bible, nagutom, nahirapan, napagod, nauhaw, nalungkot. Yes. Umiyak. Di ba? Umiyak. Iniyak kanyang Jerusalem, iniyak kanya ang kanyang kaibigang si Lazaro. So nakaranas din siya. Pero ang tanong ko sa kanila, si Kristo ba, nung nasa lupa, maraming utang? Si Kristo ba, nung nasa lupa, namroblema rin ba siya? Nag-isip yung isa, ang sabi niya, parang. Kasi one time may lumapit kay Jesus and they wanted to follow Christ, but ang sabi ni Kristo, foxes have holes. Di ba? Birds have nests. But the Son of Man ay wala man lang mapaghiligan ng kanyang ano. Sabi, hindi ba problema yun? Sabi ko, hindi. Sinabi lang niya ang katotohanan, pero never na pinoblemize. Di ba? Jesus never had a problem. Why? Because He is omniscient. The all-knowing God. He was in the form of man, okay, but He is also omnipresent. Nandito siya, but spirit niya, kita niya ang lahat, nasa sa lahat ng dako siya. Kasi nga all-knowing siya, omnipresent siya, omnipotent siya, all-powerful. And that is the characteristics of the Lord Jesus Christ. So, going back, dito sa talatang ito, sabi niya, iwinaksi ko na, nung ako ay lumalaki na, yung isip bata, wala na sa akin yon. Sabi ni Paul, hindi na ako nagsasalita tulad ng bata. Minsan, pag kinakausap natin ng bata, di ba? Kung utal-utal ang bata, uutal-utal din tayo. Kaya ang bata, lumaking utal na rin. Dapat tuwid ang ating pagsasalita para yung bata, narinig niya ang tama, kanyang i-aim, nabigkasin ko ano ang tama. And in Mark 10, verse 13, and they were bringing children to Him so that He would touch them. But the disciples rebuked them. Pansinin niyo to ha, while the people with children, okay, is forbidden to come to Jesus, the children doesn't care what was happening. The disciples were even make huddles or barriers or stopping the parents and even those that bring people or brought people to the Lord Jesus Christ. Yung mga bata, wala silang pakialam kung ano nangyayari. Isa lang ang isip nila, to come to Jesus. Hindi sila natitisod. Hindi sila natitisod. Hindi nagtanim ng sama ng loob na, bakit si Jesus mga ganon, tapos mga disciples mga ganon. Walang pakialam. Iyon kasi ang gusto ni Lord sa atin, maging tulad ng isang bata.
the children don't even get affected with the situation. So ano ang merong katangian ng mga bata? They do not nurse a grudge. Hindi sila nag-aalaga ng sama ng loob. Hindi mapagtanim ng galit. Hindi nag-iipon ng sama ng loob, pero nag-iipon sa Pasko. Di ba? Kung meron po tayong mga kaalitan at fresh pa sa isip, man, hindi katulad ng bata. Kasi, yun ang sabi ng Bible eh. They do not nurse a grudge. Hindi nila inaalagaan yung mga sama ng loob, yung mga tampo, yung mga galit. Pag inaway mo yung bata, kaaway mo lang ngayon yan, pero maya-maya, bati na kayo. Hindi sila nagtatanim. And the second one is the word faithfulness. They don't know what faithfulness is, but they are faithful. Pag sinabi mo, anak, maging faithful ka naman, ano yon? Di ba? Pero faithful sila. They can't even spell faithfulness, but they practice faithfulness. Ipa-spelling mo sa bata, o anak, di ba? Halimbawa si Riley, di ba? Sabihin ko, Riley, spell faithfulness. Di ba? Ngingitian ka lang yan. Pero they practice faithfulness. They can't even pronounce well faithfulness, but they mastered it. O si Riley nandito. Riley, sabihin mo nga faithfulness. Di ba? Ngingitian ka lang yan. Nagtampo ba sa akin dahil hindi niya alam, pinapayak siya? Hindi. Kanina tinawag ko siya, halika rito. Lapit ka agad sa akin. So they possess honesty and openness, spirit. Kapag ang mga bata nasasaktan, lapit sa magulang. Pag nakagawa ng hindi tama, lalapit sa magulang, iiyak na yan, saying sorry. Minsan tayo, hindi. Pag nakagawa tayo ng kasalanan sa Lord, lalayo tayo sa Lord. Pag nagtampo tayo sa ating kasama sa pananampalataya, hindi na tayo magsisimba. Lalayo na tayo dahil nagtampo tayo sa kanila. Pero ang espiritu ng bata, hindi. Pag pinagalitan ng tatay, pinalo ng nanay, sa nanay pa rin lapit. Kasi yun ang ugali ng bata. That's why Jesus set an example sa mga disciples. He called one of those little children at that very moment, and he let that little child stood in the center of those disciples and telling, ito ngayon, ang pruweba. So, pagiging matapat at pagiging bukas ang loob. They always rely to their parents in time of need. Hindi pwedeng sabihin ng magulang, anak, huwag kang maghihingi ng ganito kasi mahirap lang tayo. Kaya anak, huwag kang kumain ng 3 beses sa isang araw kasi mahirap lang tayo. Hindi. Walang pakialam ang bata doon. Hindi niya problema yon. Basta pag nagutom yan, gusto niyang kumain yan. And the parents do something. So with God, when God sees our needs, He does something. Dahil anak tayo. At minsan hindi pa natin sinasabi kung ano ang need natin, mas nakikita ng magulang. Because parents knows best. God knows what's the best for you. They know not what problem is. Okay, lagi ito na ano kasi Riley. Tanungin mo nga
Anak, kung may problema siya. Ang alam lang niya, basta kapit lang kay nanay. Kahit anong mangyari, wala siyang problema. He is safe in the hands of their parents. And truly, if we are a child of God, we are safe in the hands of God. Amen. May problema, dumarating yan. Pero dahil may Jesus ka, alam mo, God will do something to resolve all the things that bothers your heart and bothers your mind. Kaya nga ang sabi ng isa, if you want yesterday's problem will be today's blessing, then pray as if there's no tomorrow. Because let tomorrow stand of itself. Hayaan natin ang bukas. Don't even problemize what's tomorrow. Ngayon, if you want yesterday's problem to become blessing ngayon, pray as if there's no tomorrow. Yun lang kasi tinuro sa atin ng Panginoon. Jesus never taught His disciple about hermeneutics, homiletics, or apologetics. He never taught that. What He taught them is prayer. Diba? Kasi sa pananalangin, you are bringing yourself to God and you are letting yourself be ruled by God. Be covered by God. That is prayer. Kaya si Kristo, madalas at lagi-lagi siyang nananalangin. Minsan tahimik ang mundo, nagpe-pray na siya. Tulog na ang mga disciples, nagpe-pray pa siya. Kasi, yun yung closeness niya sa kanyang Ama. Sino sa inyo, pagkasama niya ang kanyang sweetheart, naiinis siya sa oras? Ha? Kasama ko ito, kakabagot naman kasama ito. Pero sa isip niya, gusto ko itong pakasalan. Pero naiinis siya. Walang ganun, di ba? Natapos na ang buong maghapon, nung gabi na natutulog ka, parang ang saglit lang yung pagsasama namin. At sana maulit muli at laging maulit muli. Kasi love mo yung kasama mo. Kaya si Jesus Christ ganun. There was never a day in His life that He never went to His Father praying. Lagi-lagi yun. At ang sabi ng Mark, nandun sa solitary place, in a solitary place, sa kakaibang lugar, na nasosolo niya ang kanyang Ama, and He prayed to the best that He can. Kaya nga nung nakita niya mga disciples, tinawag niya sila, can you not pray with me just an hour? Para kay Kristo, yung isang oras na yon ay maliit lang na bahagi yon. Pero ang sabi sa disciples, can you not pray with me for just an hour? Kasi mga disciples, nakita nila si Jesus nagpe-pray. Nakatulog na sila, paggising nila, si Jesus nagpe-pray pa rin. Because prayer is the breath of a Christian. Hininga natin yon. Sabi nga 1 week without prayer makes 1 week. Ha? Yung spelling ng week magkaiba. 1 week without prayer makes 1 week. Isang linggo na walang pananalangin, magiging mahina ka. So this little child, no problem. Wala silang mga problema. Ang gusto lang nila, laging masaya. Ang gusto lang nila, maglaro. Ang gusto lang nila with their parents. Di ba? Lalayo yan, makikipaglaro. Pag nagutom, takbo ka agad sa bahay. Pagdating sa bahay, Nay, pagkain ko. Ganun yun eh. Kasi wala silang problema. And then, yung humility, pagiging mapagpakumbaba, mga bata makikita yun sa kanila.
Wala kang maririnig ng mga bata na pagmamalikahan ka. Wala kang makikitang mga bata na kapag kaharap mo ay puno ng yabang. Pag kinausap mo yan, ngingitian ka lang yan, tapos tatakbo na yan. Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Maging tulad ng isang bata. Of course, marami pa mga bagay na katangian ng mga bata. Pero ito po yung mga bagay na kailangan ma-possess o kailangan ma-acquire, ma-achieve, matanggap o mapangyari sa buhay po natin bilang anak ng Diyos. Totoo may problema, but when we come into the presence of God, we know that God has the answer because Jesus is the answer for the world today. And this is the challenge. Tignan po natin yung challenge natin. Itong challenge na to, may condition pa. So ang challenge ganito. Unless we become like a little child, we can never possess the kingdom of heaven. Yung word na unless, maliban na hindi ka matulad sa mga bata. Hindi sa batang pag-iisip. Hindi sa batang pananalita, kundi yung batang pag-uugali. Unless we cannot become as one of those, we cannot even enter into the kingdom of heaven. Kaya ang Matthew chapter 19 verse 14, I want you to stand up. Sabay-sabay po nating basahin ito. 1, 2, 3, go. Diba? Sabi ni Jesus, wag niyong pahirapan ng mga bata na lumapit sa akin. Kasi ang kaharian ng Lord ay tulad sa kanila. Parang iisipin mo, sinabi niya sa mga disciples, but spiritually today, parang sinasabi ng Panginoon sa diablo at sa kanyang mga kampon, suffer not my children to come unto me. Kasi para sa kanila ang hinanda kong kaharian. And Jesus was rebuking evil forces not to hinder when the child of God comes to Him in prayer. Sinasaway ng Diyos ang lahat ng evil forces na harangan tayo sa ating paglapit sa Lord. Sabi ng isang awit, praise the Lord. Ang sabi niya, purihin siya, lalayo ang diablo kapag nagpuri ka. Kasi sasawayin ng Diyos ang lahat ng mga hadlang when you come to God in worship and worshiping Him in spirit and in truth. Purihin siya, sabi ng awit. Ang diablo'y lalayo kapag nagpuri ka. For the chain that seems to bind you serves only to remind you they've got no power less behind you when you praise Him. Minsan inisip ko, magkaiba ang spelling ng praise at saka ng praise. Praise na nananalangin at praise na nagpupuri. Pero parehong bigkas. Because when you praise, you are praying. When you are praying, you are praising God. Because worship is everything. Worship is not about singing. Worship is when you present yourself to God, holy and acceptable. And that is the true worship. You are the true worship and the true worshiper of God. When you come before God, presenting yourself unto Him, asking for His cleansing power to manifest and to cover you with the presence of God, that's the day when you become great in God's kingdom. Sa pagkakataong ito,
Alam ko, we wanted all that na maging great. Because greatness in the eyes of God is not something that we boast, pero it is something that we learn to serve others. If you want to be great, learn to serve others. Huwag natin sasaktan ang damdamin ng ating kapatiran. Laging bukas tayo sa tinatawag na at handa na pagsabi ng sorry. Kasi that is the powerful word in action when we approach our brothers and sisters. Sorry na pag-isipan kita ng masama. Sorry na kapag salita ako sa iyo ng hindi tama. Pwede mo rin sabihin, sorry kasi nasaktan ako sa sinabi mo, although wala sa puso mo yun. Although hindi mo iniisip na masasaktan ako. Pero iba ang pick up ko, sorry. When we come together, ganun. Even sa mag-asawa, and even sa mag-ina, and even sa mag-ama, huwag natin titignan, anak lang kita, kaya dapat ako sa... No. Ang kaluluwa niyan, hindi mo kaluluwa. Salvation is individual. Igalang mo ang anak mo. Tulad ng paggalang ng anak mo sa iyo. Learn to know their language para makapag-ministeryo ka sa kanila ng tama. Pag nakagawa ng mali, huwag galit ang pairalin mo. Unawain mo sila and try to talk to them. Why all those things happen? One time si Kuya Dan ninyo, 3 gabi, yung panganay naming anak, natutulog, nakadapa. Kasi nung yan sila nag-aaral at hindi pa nag-aasawa, magkakatabi kami sa higaan. 4 kami magkakatabi sa higaan. Dulo si Din, dulo si Dan. Katabi ko si Dan. Then there was a time. Sabi ni Din, ganito pa, di niyo ba napapansin si Kuya? 3 gabi na natutulog, paggising natin sa umaga, nakadapa pa rin. Sabi ko, bakit kaya? Sabi din, patignan nyo, yung damit ni Kuya sa likod, hanggang dyan sa laging nakasuot ng jogging pants. At yung likod niya ay parang may mancha. So ang ginawa ng kanyang mama, sinilip yung likuran. Nagnanaknak ang likod. Then pagkagising niya, sabi ko, anak, napansin ni mama mo, yung likod mo ay parang binuhusan ng mainit na tubig. Anong nangyari? College na siya noon. Sabi niya, pa, kasi nagluluto kami sa bukid. Nakatalikod ako, sumabog yung mantika na punta sa akin. But deep inside in my spirit, may kutob na ako. Sabi ko, hindi, nagsisinungaling itong bata. So what I did, sabi ko, anak, sabihin mo ang totoo. Kasi nung araw, na-involved din ako sa fraternity. Umiyak siya at ang sabi niya, yun po pa. Hindi ko masabi-sabi sa inyo, baka sugurin po ninyo yung school namin. Sabi ko, hindi. Hindi ko siya mayakap dahil may sugat. At nung itinaas yung jogging pants niya, kulay violet na ang binti hanggang hita. Then we just prayed. One time, isang araw, may asawa na siya. Sabi ko sa kanya, wag mong gamitin yung kotse dahil pinapaalam niya, wag mong gamitin yung kotse kasi gagamitin ko sa City Hall, may ikakasal ako. Paglabas ko, nakita ko na wala yung sasakyan. Maya-maya dumating si Tefi. Sabi ni Tefi, pa, yung sasakyan po na ibangga ni Dan, wasak ang unahan. So, nagtatalo ang isip ko. Sasakyan wasak, sa katigasan ng ulo ng anak ko, na sinabi kong wag, tinakas niya. But then, pinuntahan ko pa rin yung lugar, nakita ko nga wasak na ang unahan ng sasakyan. Bago yung sasakyan, 3 months pa lang, wasak na wasak na. At nakita ko si Dan, nasa isang sulok,
ng isang tindahan sa bahay na yon. Nakaupo siya at nanginginig. So what I did, nilapitan ko siya, sabi ko, anak, daming tao. Even barangay officials nandun na, dyan lang sa kanto na yan ng fisher. Sa may tricyclean. Tinayo ko siya, niyakap ko. Ang sabi ko, anak, safe ka ngayon. Walang sinuman na pwedeng magsalita laban sa iyo. At walang sinuman na pwedeng manakit sa iyo. Nandito ako ngayon. Umiyak siya. And then kinausap ko, yung nabangga niya, naging okay lahat. Nung dalhin ko sa kasa ang sasakyan, estimate 103,000. Bumalik na naman sa isip ko nang dahil sa katigasan ng ulo ng anak ko. Pero sa kanyang isipan, the day those accident happened, I was with my father and I am safe. Minsan matigas ang ulo natin in front of God. But He came to serve. He came to forgive. He came to love. That's the reason why God sent His Son. Para mahalin tayo. To reveal God unto man. To redeem us from the evil one. That's the mission of God. To bring salvation to each one of us. Jesus came for the ransom of many. Kaano yung pagkakasala, Jesus simply love you. There's nothing you can do to God to love you more. He just simply love you. Wala kang gagawin para mahalin ka ng Diyos. Kasi mahal ka ng Diyos. Habang tayo mga kapatid nasa diwa ng panalangin. The world was thinking of how to become great. But Jesus simply told us, for us to become great in God's kingdom, in the kingdom of heaven, be like a child. In character. Let us all put away our childish acts and let us grow up as a child depending always on the Father. And let us ask the Holy Spirit, the Lord Jesus Christ, to help us to become like a child. Namumroblema tayo, yes. But when those things come, God is always there. He's just waiting for your coming. He's just waiting for your comeback. Because God was so excited to embrace you. Because He loves you. Nais kong anyayahan kayo dito sa pulpito. And I just want to pray for you. Sige, let us come. Lord, I want to be great in God's kingdom. Pero hirapan ako. Subukan ko, Panginoon. Tulungan mo ako. At habang humahakbang tayo, it is an act of faith. Sa isip mo, hindi mo kaya. Pero ang puso mo, ang spirit mo, nagsasabi, walang masama kung subukan mo. Walang mawawala sa iyo kung susubukan mo. Pero pag gumakbang ka sa pananampalataya, tulad ng bata, na hindi sila namomroblema kung ano ang kanilang kakainin, kung ano ang kanilang susuotin, kung ano ang kanilang magiging future, they just rely on their parents. God is wanting us to always rely on Him. Because in everything we do, God is so concerned sa lahat ng kahihinatnan nito. And if we allow the Holy Spirit to teach us, and if we allow the Holy Spirit to manifest in our lives, He will direct your path. Panginoon, sa mga pagkakataong ito, narito po ang mga anak mo. Humihiling po, Panginoon, kami ng tulong mula sa iyo.
Totoo na mahina kami. May kanya-kanya kaming kahinaan. Ngunit sa oras na hinihiling namin, Panginoon, ang strength mula, Panginoon, sa iyo dumaloy sa amin. That is starting today, we will not focus, O Lord, on our weaknesses, but we will focus, O Lord, on God-given strength sa amin. Na kahit, O Diyos, may time na parang hindi namin kaya, sasabihin namin, I can do all things through Christ, who strengthens me. Kaya po, Panginoon, sa mga sandaling ito, dalangin ko, O Diyos, dumaloy, Panginoon, ang freshness ng kaligtasan mula sa amin. Let the joy of salvation be upon our lives. Today, as we confess, O Lord, kahit pabulong lang, nasabihin namin sa iyo, Panginoon, maghari ka sa buhay ko. Patawad sa lahat ng desisyon kong hindi tama. Mga kamalian at kasalanan, patawad. At tulungan mo ako na magsimula sa isang buhay na maayos. Kalulugdan mo. Salamat po. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyo. Once again, bless your people. Direct our path, O Lord, into the path of righteousness. And let always your word, O Lord, be a light unto our feet and a lamp unto our path. Upang sa ganon, every step of our feet, it is a step of faith. And it will lead us, O Lord, to a destiny that you wanted us to be. Salamat po sa gabay mo. Pagpalain mong bawat sa amin. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay? Kakaupo na po.